Hindi sanay si Tomas Ledesma na magmukhang talunan sa mata ng iba. Pero sa loob ng maraming taon, natutunan niyang lunukin ang hiya tulad ng pag-inom ng mapait na kape. Dahan-dahan para hindi mabulunan. Madaling araw pa lang, gising na siya sa lumang paupahan sa Pasay. Manipis ang dingding, kaya rinig niya ang ubo ng kapitbahay. Ang ingay ng tricycle sa labas at ang patak ng tubig mula sa pisame na matagal nang may tagas. Sa sahig, nakalatag ang basahang pamunas na ilang beses nang piniga at ilang beses na ring bumigay. Umupo siya sa gilid ng kama, hindi na kama kung tutuusin, kundi lumang foam na nakapatong sa kahoy at dinama ang tuhod niyang madalas sumakit tuwing umuulan. Ay, Lina, bulong niya sa hangin. Parang kinakausap ang asawa niyang wala na. Sa sulok, nakapatong ang isang maliit na kahon ng gamot na may mga label na kupas na. Dati, puno iyon. Ngayon, halos puro resibo na lang at lumang papel. Kinuha niya ang isang lumang t-shirt na medyo maayos pa at pinagtapalan niya ng plancha gamit ang palanggana ng mainit na tubig. Parang ritual na ayaw niyang mawala. Ang pagpipilit maging disente kahit walang-wala na. Paglabas niya ng paupahan, sinalubong siya ng amoy ng kalsada. Usok, pritong mantika, basang semento. Sa ilalim ng footbridge, nandoon na si Mang Uli, ang kaibigan niyang karpinterong napilay. Nakaupo sa monoblock, may hawak na maliit na kahon ng pako at tornilyo, parang hindi niya kayang iwan kahit kailan. "Oh, Tomas!" tawag ni Mang Uli, sabay taas ng baba. "Maaga ka ah! Akala ko may lakad ka ngayon." "May kailangan lang ayusin, Uli," sagot ni Tomas. Tinapik niya ang backpack niyang kupas. "Basta, mahalaga." Napangiti si Mang Uli, pero halatang nag-aalala. "Huwag mo akong lokohin. Yang mahalaga mo, parang yung panahon na naglaho ka ng ilang araw noong nagkasakit si Aling Lina." Napalingon si Tomas sa malayo, sa direksyon ng mga gusali. "Noon, may pinaglaban ako. Ngayon, may itatama." Sa tabi nila, nakapila ang ilang sapatos na ipapaayos. Isang pares na pang-office, 2 tsinelas, at isang sneaker na halos hiwalay na ang swelas. Doon kumikita si Tomas ng koonting pera, hindi para yumaman, kundi para mabugay. Kinakabit niya ang strap ng lumang bag, kinuha ang maliit na kahon ng pandikit at nagsimulang magtrabaho. Habang nag-aayos siya, dumaan si Bong Pineda, taxi driver na madalas huminto sa lugar para magpahinga. Malaki ang tiyan, pawis ang batok, pero palaging may kwento. "Tay Tomas, ayan na naman kayo sa pandikit." Biro ni Bong. "Kung yang pandikit ang problema sa buhay, ang dali sana." Ngumiti si Tomas. "Kung pandikit lang ang kulang, matagal ko nang inayos." Sumingit si Mang Uli. "Bong, wag mo nang kulitin. May lakad yan bukas. May meeting daw." "Meeting? Aba, Tay Tomas, baka naman big time na kayo ulit ha?" Tumawa si Bong pero biglang napahinto nang makita ang seryosong mata ni Tomas. "Ay, sorry, joke lang." Dumating din si Nena Villaseñor, cashier sa karinderyang malapit. May dala siyang maliit na supot ng pandesal at isang termos. "Para sa inyo, Mang Tomas," sabi ni Nena. Inabot ang pandesal. "Alam kong hindi kayo mahilig manghingi, pero para may laman ang tiyan." Umiling si Tomas. "Nena, hindi mo kailangan." "Hindi ito utang, wag niyo akong pahiyain." Putol ni Nena may ngiting matatag. "Kung ayaw niyo, ibabalik ko sa bahay at ako na lang kakain. Pero alam ko, hindi niyo ako papayagang magsinungaling." Napangiti si Tomas, sumuko. "Sige, salamat." Sa likod ng simpleng usapan, may bigat sa dibdib ni Tomas. Hindi niya kayang ipaliwanag sa kanila ang totoo, na ang lakad niya ay hindi para sa sarili lang, na may mga taong may hawak sa nakaraang buhay niya at bukas, maaring mabuktan ulit ang pinto na matagal niyang isinara. Maya-maya, tumunog ang lumang niyang keypad phone. Isang numero ang lumitaw. Kabisa niya iyon kahit ilang buwan na silang halos hindi nag-uusap. "Lia?" sabi niya, halos bulong. Sa kabilang linya, mahina ang boses ni Lia Ledesma, ang anak niyang 28 years old.
pagod, parang laging kinakaladkad na araw sa balikat. "Tay, kumain na kayo?" tanong ni Lia, halatang pinipilit maging normal. "Kumain na," sagot ni Tomas. "Ikaw? Galing ka na naman sa night shift?" "Oh, pauwi pa lang." May sandaling katahimikan, parang may gustong sabihin si Lia pero nilulunok. "Tay, narinig ko kay Mang Uli, may lakad daw kayo bukas?" Tumingin si Tomas sa mga kamay niyang may pandikit. "May kailangan lang akong asikasuhin." "Airport ba yan?" Mas tumalim ang boses ni Lia. "Tay, wag na wag kayong pupunta roon ng mag-isa. Alam niyo namang..." "Lia anak." Dahan-dahan si Tomas, pilit hindi maging emosyonal. "Hindi lahat ng tao roon masama." "Hindi ko sinabing lahat." Huminga si Lia, parang pinipigilan ng sarili. "Pero alam niyo kung gaano kayong tinitingnan ng mga tao kapag gusgusin ako?" Diretsyong sagot ni Tomas. Tumahimik si Lia. Sa katahimikang iyon, naroon ang hiya, galit at takot na matagal nang hindi na pag-uusapan. "Tay, ayusin niyo naman damit niyo bukas," mahina niyang sabi. Kahit humiram kayo, para hindi kayo mapahiya." Dugtong ni Tomas, pero hindi na masakit ang boses niya. Parang tanggap na. "Lia, hindi ako pupunta ron para magpanggap. Pupunta ako ron dahil kailangan." "Bakit kailangan? Ano bang hinahabol niyo?" Kumalabog ang emosyon ni Lia. "Ako nga, nagtiis na. Tinanggap ko na na wala na tayong babalikan. Bakit kayo bumabalik sa sugat?" Napapikit si Tomas. Narinig niyang mga taon, ang pagalis ni Lia sa ground crew matapos ma-frame, ang paglayo nito sa kanya dahil sa kahihiyan at takot, ang mga gabing wala siyang maibigay kundi pangako. "Hindi ako bumabalik para saktan ka," sabi niya. "Bumabalik ako para hindi ka na kailanman matakot sa kahit sinong may uniforme." Ang yabang pakinggan, Tay. Nanginginig ang boses ni Lia. "Pero sana totoo." "Bukas," sagot ni Tomas. "Makikita mo." Pagkababa ng tawag, hindi agad gumalaw si Tomas. Inabot niyang pandesal di nena pero hindi niya makain. Sa dibdib niya, may lumang sugat na nagigising. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa anak niyang matagal niyang gustong yakapin pero hindi niya magawa ng walang dahilan. Pagkatapos ng trabaho, nang palubog ng araw at lumamig ang hangin, naglakad si Tomas papunta sa karinderya ni Nena. Doon siya madalas umupo sa sulok, hindi para tumambay, kundi para magpahinga ang isip. Sa mesa, pinatong niya ang lumang backpack. "Anong ulam, Nena?" tanong ni Mang Uli na sumunod din. "Tinola," sagot ni Nena, "para sa mga gusto pang mabuhay kahit pagod." Napangiti si Bong. "Ayos yan. Tay Tomas, kumain kayo. Baka bukas yan ang huling araw na nagtitipid kayo." Hindi sumagot si Tomas. Sa halip, binuksan niya ang backpack at dahan-dahang inilabas sa risang envelope na may watermark ng law firm. Makapal, malinis, parang hindi bagay sa kamay niyang may pandikit. Napansin ni Nena, pero hindi siya nagtanong. Sa halip, naglagay siya ng extra kanin. Lumayo ang ingay ng karinderya sa pandinig ni Tomas. Parang siya lang at ang papel sa harap niya. Binuksan niya ang envelope at tinignan ang laman, isang lumang ID na hindi niya ipinapakita kahit kanino at isang dokumentong may pirmahan. Hindi pa pirmado pero handa na. Kinuha niyang phone, nagdial at nang sumagot ang kabilang linya, tumuwid ang likod niya na parang bumalik ang dating tindig. "Attorney Quijano," malamig at propesyonal ang boses. "Ako to," sabi ni Tomas. "Tomas Ledesma." "Mr. Ledesma?" Biglang naging maingat ang tono. "Handa na po ba kayo?" Tumingin siya sa bintana ng karinderya, sa kalsadang puno ng ilaw at usok. Naalala niya ang mga taon, ang pag-alis ni Lia sa ground crew matapos ma-frame, ang paglayo nito sa kanya dahil sa kahihiyan at takot, ang mga gabing wala siyang maibigay kundi pangako. "Hindi ako bumabalik para saktan ka," sabi niya. "Bumabalik ako para hindi ka na kailanman matakot sa kahit sinong may uniforme." Ang yabang pakinggan, Tay. Nanginginig ang boses ni Lia. "Pero sana totoo." "Bukas," sagot ni Tomas. "Makikita mo." Pagkababa niya ng tawag, suminghot siya ng hangin na parang may bigat na naalis at may mas mabigat na papalit. Hindi pa nangyayari ang kahiyaan sa airport.
Hindi pa dumarating ang araw na itataboy siya ng mga taong hindi siya kilala. Pero sa gabing iyon, sa simpleng karinderya, malinaw ang isang bagay. May pinto na bubuksan si Tomas Ledesma bukas at kapag nabuksan, hindi lang siya ang lalabas, kundi pati ang katotohanang matagal nilang itinago. Hindi na nakatulog ng mahimbing si Tomas Ledesma matapos niyang ibaba ang tawag kay Attorney Quijano. Kahit nakahiga siya sa manipis na foam, gising ang isip niya. Parang may tren na dumadaan sa dibdib niya, paulit-ulit, mabigat at hindi niya mapahinto. Madaling araw, bago pa man tumilaok ang manok ng kapitbahay, bumangon siya at sinilip ang kisame. Tumulo ang tubig sa basahang nakalatag sa sahig. Mas malakas ang tagas ngayon. Sa labas, may naririnig siyang yabag at pagmumura ng ilang tenant. Lumakas ang ulan kagabi at gaya ng kinatatakutan niya, bumalik ang baha sa iskinita. "Tama ka na buhay," bulong niya sabay dampi sa noo. "Bukas pa, sasabayan mo na naman ako." Tinapakan niya ang sahig, malamig at bahagyang basa. Kinuha niya ang lumang t-shirt na pinansya niya kagabi pero pag-angat niya sa plastik na pinagbalutan ng mga papel, may bahid na ng amoy kulob ang hangin. Hindi naman malala pero alam niyang sa mata ng ibang tao, sapat na iyon para sabihing marumi siya. Sa baliit na salamin sa dingding, tinignan niya ang sarili. May edad na ang mukha niya. May guhit sa gilid ng mata, may kunot na parang nakaukit ng panahon. Hindi siya pangit, pero pagod ang itsura. Ang buhok niyang puti ay hindi pantay ang gupit, at ang mga kuko niya ay may bahid ng pandikit at grasa na kahit anong kuskus, parang ayaw nang bumitaw. "Disente ka pa rin," sabi niya sa sarili, parang kinakausap ang isang batang nangangailangan ng lakas ng loob. "Magpakatao ka." Paglabas niya ng paupahan, sinalubong siya ng amoy ng baha, putik, kanal, lumang basura. Sa tapat, nakapamulsa si Mang Uli, nakasimangot habang sinisilip ang tubig na pumasok sa gilid ng kalsada. "Tomas, ayos ka lang?" tanong ni Mang Uli. "Mukha kang di natulog." "Hindi talaga," sagot ni Tomas. "Kailangan kong umalis ng maaga, baka lumala pa to." Si Nena Villaseñor naman nagmamadaling lumabas sa karinderya. May hawak na lumang jacket at isang panyo. "Mang Tomas!" tawag niya halos tumakbo. "Ito, suotin nyo. Kahit papaano pantakip. Malamig si airport. At alam nyo na." Tinignan ni Tomas ang jacket. Simple lang, medyo luma, pero mas maayos kaysa sa suot niya. "Nena, paano ka?" "May extra pa ako sa bahay. Huwag niyo akong tanggihan." Pinilit ni Nena ang jacket sa kamay niya, tapos inabot pa ang panyo. "At ito, pamumunas, baka kailanganin niyo." Mula sa gilid, sumingit si Bong Pineda na kakaparada lang ng taxi. "Tay Tomas, ihatid na kita. Libre na to. Pero wag mong sasabihing libre. Sabihin mo, bayad mo na yung mga payong na inayos mo sa akin." Napangiti si Tomas pero may halong lungkot. "Bong, salamat." "Nako tay, huwag ka na magpasalamat. Basta, ingat ka. At pag may nangistorbo sa'yo, tawagan mo ko." Tumanggo si Tomas. Isinuksok ang envelope sa loob ng backpack saka sumakay sa taxi. Habang umaandar sila papunta sa airport, tanaw niya ang ilaw ng kalsada na parang naglalakad din sa ulan. Mga headlight na nagmamadali, mga taong nagmamadali, mundo na hindi humihinto kahit may nasasaktan. "Bakit ba yun ang lugar ng lakad mo, tay? Airport pa kalaga. Diyan, grabe tumingin ng mga tao." "Doon ko kailangan pumunta. Doon ko kailangan tapusin." Hindi na nagtanong si Bong. Siguro ramdam niya na hindi ito kwentong pang taxi, kundi kwentong pang buhay. Pagdating nila sa airport, huminto ang taxi sa drop-off. Umambon pa rin. Pagbukas ni Tomas ng pinto, sumalubong ang lamig ng aircon mula sa malalaking pintuan. Sa loob, maliwanag, malinis, makintab. Parang ibang mundo kumpara sa basa at maalikabok na pinanggalingan niya. Kumapit si Tomas sa strap ng backpack at lumakad papunta sa entrance screening. Naka-uniform ang mga guard, maayos ang tindig, mabilis ang mata. Sa unang tingin pa lang sa kanya, may nagbago sa hangin. Parang biglang humigpit ang paligid. "Sir," tawag ng isang batang guard na may nameplate na Jed Morales.
Saan po kayo pupunta? May flight ako. Sagot ni Tomas, pilit normal. May kailangan akong asikasuhin. Sinipat ni Jed ang damit niya. Ang lumang pantalon, ang sapatos na halatang luma, ang jacket na hindi tugma sa suot. Napansin din niya ang bahid ng putik sa laylayan at ang amoy ng ulan na kumapit sa tela. May ticket po kayo, sir? Tanong ni Jed, pero ang tono, hindi lang tanong, parang paghahanap ng dahilan. Oo, sagot ni Tomas, saka kinapa ang bulsa. Napansin niyang medyo basa pa ang daliri niya, kaya dumikit ang papel na dala niya. Hindi niya agad mahugot ng maayos. Sa gilid, may isa pang guard na mas matanda ng kaunti, may mas malakas na tindig at mas matalim na mata. Nameplate, Nico Sarte. Lumapit ito, nakangisi, parang may inaamoy na problema. Anong meron dito? Tanong ni Nico, sabay silip kay Tomas mula ulo hanggang paa. Sir, bawal po ang tambay dito ha. Hindi po ito terminal ng bus. Nico, bulong ni Jed, halatang naiilang. Baka pasahero talaga. Pasahero? Ulit ni Nico, sabay tawa na may pangupasala. Pasahero yan? Tingnan mo nga. Baka modus yan. Baka magnanakaw. Baka sindikato. Nanlaki ang mata ni Tomas. Iha, napansin niyang mali ang tawag niya, kaya nagbago siya. Kuya, hindi ako magnanakaw. May lakad ako. Pwede bang... Hindi siya pinatapos ni Nico. Kinuha ni Nico ang phone niya at mabilis na nag-record, kunwaring nagte-text pero halatang naka-video. Oh, sir, sabihin niyo nga ulit. Sabi ni Nico, may nakatagong tuwa. Para malinaw, di kayo magnanakaw. Bakit kayo ganito? Anak, mahinang boses ni Tomas, nanginginig pero pilit matagag. Huwag mo akong ganyanin. May paggalang ako sa trabaho mo. Di sana may paggalang ka rin sa lugar. Balik ni Nico. Dito, maayos ang pumapasok. May ilang pasahero ang napalingon. May ilan pang huminto. Isang babae na may maleta at mukhang OFW ang napakunot noo. Name tag niya sa bag, Maylene. Sa tabi niya, may porter na tulak ang trolley, si Kuya Santi, na biglang tumigil at sinipat ang eksena. Kuya, tama na, sabi ni Kuya Santi, mahina pero firm. Mukha namang matanda, baka naliligaw lang. Wala kang pake, porter. Singhal ni Nico, trabaho ko to. Sa gitna ng tensyon, dumating ang isang lalaking halatang supervisor, mas matangkad, mas buo ang katawan, at ang lakad ay may otoridad. Nameplate, Roland De Vera. Ano na naman to? Tanong ni Roland, mabilis tumingin sa crowd. Nico, bakit may kumpol? Jed, anong nangyayari? Sir, etong matanda po. Simula ni Nico. Sir, sinasabi niya may flight daw. Singit ni Jed, parang gustong iligtas ang sitwasyon. Tinignan ni Roland si Tomas, isang mabilis, malamig na scan, parang hindi tao ang tinitignan, kundi bagay na dapat iposisyon. May ticket ka ba? Tanong ni Roland direkta. Oo, sagot ni Tomas, inabot ang papel na bahagyang gusot dahil nabasa. Nandito. Kinuha ni Roland, sinilip, tapos ibinalik na parang maruming papel. Sir, hindi sapat yan. May ID ka ba? May kasama ka ba? Saan ka galing? Wala akong kasama. Galing ako sa Pasay. May meeting ako. Meeting? Ulit ni Roland, ngumisi. Sa ayos mo, meeting? May humagikhik sa crowd. May nagbulong. May nagtaas ng phone. Kuya, pakiusap ni Tomas, nangingilid ang luha pero pinipigil. Sa kabilang dulo, dumaan ang isang babaeng nakasimple pero halatang galing sa trabaho. May ID lace sa leeg, buhok na naka-ponytail at mata na pagod. Si Lia. Hindi siya nakatingin sana sa eksena pero nang narinig niya ang boses na pamilyar, parang may humila sa dibdib niya. Tay? Halos pabulong, nanigas ang paa niya. Lumingon si Tomas. Saglit, nagtagpo ang mata nilang mag-ama. Isang tinginan na puno ng kasaysayan, hiya, pangungulila at mga salitang hindi nasabi. Hindi pa nakakalapit si Lia, dumating naman ang isang babaeng naka-blazer at may aura ng bawal ang palpak, duty manager, nameplate, Celeste Harania. Ano na to? Bakit may gulo? Bakit may nakatingin? May VIP arrival mamaya. Ayoko nang may skandalo dito. Ma'am,
May matanda pong pinipilit pumasok. Simula ni Nico. Sinipat ni Celeste si Tomas na parang basura sa gilid ng makintab na sahig. Ilabas yan. Utos niya, walang preno. Baka sindikato. Baka magnanakaw. Ayokong may ganyan sa lobby. Nakakasira sa imahe. Parang may sumabog sa loob ni Lia. Lumapit siya. Hindi na napigilan. Ma'am, sandali. Sabi ni Lia, nanginginig ang boses. Tatay ko po yan. Tumigil ang mundo sandali. Tumahimik ang ilang tao. Si Tomas, nakapako. Parang ayaw niyang maging dahilan ng pagkapahiya ng anak. Tinignan ni Celeste si Lia mula ulo hanggang paa. At, pasahero po siya. May tiket po siya. Pilit ni Lia. Lia Ledesma, basa mi Celeste sa ID lace niya, saka kumunot ang noo. Ikaw, di ba ikaw yung... Hindi niya tinapos, pero sapat na ang tingin para ipaalala ang nakaraan. Namula si Lia. Si Tomas, mas lalong yumuko. Ma'am, please, pakiusap ni Lia, halos pabulong. Huwag niya pong ipahiya. Hindi ako nagpapahiya. Nagpapatupad ako ng seguridad. Ilabas. Humabang si Roland at tumango kina Nico at Jed. Si Nico, parang nanalo, lumapit agad. Si Jed halatang nag-aalangan pero sumunod. Tay, sumama na muna tayo. Bulong ni Lia kay Tomas, nangingilid ang luha. Ako na lang mag-aayos. Hindi mo kasalanan, sagot ni Tomas, halos hindi marinig. Huwag mong ipagpalit ang trabaho mo para sa akin. Pero, Lia, putol ni Tomas, tumitig sa kanya. Anak, huwag mo akong ipaglaban dito kung ikaw ang masusunog. Sa crowd, naroon si Maylin na napapailing. Lumapit siya kay Kuya Santi. Kuya, ang sakit naman nito. Matanda na eh. Tumango si Kuya Santi, ngunit wala rin siyang magawa. Sa ganitong lugar, mabilis ang kapangyarihan, mabagal ang awa. Hinawakan ni Nico ang braso ni Tomas, hindi sobrang lakas, pero sapat para iparamdam na kaya kitang itulak kung gusto ko. Naramdaman ni Tomas ang init ng hiya sa pisngi niya, hindi dahil sa hawak, kundi dahil sa mga matang nakatitig. Sir, lumabas po tayo, sabi ni Roland, parang formal pero walang kabutihan. Babalikan na lang kapag maayos ka na. Sa bawat hakbang palabas, parang may piraso ng dignidad na naiwan sa makintab na sahig. Si Lia, nakatayo sa gilid, hindi makasabay dahil alam niyang isang maling sigaw, isang maling kilos, at babalik sa kanya ang lahat ng multo ng nakaraan. Pagdating sa labas, sinalubong si Tomas ng hamog at ingay ng sasakyan. Parang biglang bumalik ang mundo sa tunay niyang kulay, madumi, magulo, walang pakialam. Huminga siya ng malalim. Pinisil ang strap ng backpack niya, parang iyon na lang ang hawak niyang dahilan. Sa loob, narinig pa niya ang tawa ni Nico at ang mahinang boses ni Celeste na nag-uutos sa iba. Linisin niyo yan, ayokong maulit. At sa gitna ng ambon, si Tomas Ledesma ay tumayo pa rin kahit nanginginig, kahit basang-basa, dahil alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lang ang pintuang unang sumampal sa kanya bago niya tuluyang mabuksan ang pintuang matagal nang hinihintay ng katotohanan. Sa labas ng airport, humahalo ang ambon sa ingay ng mga sasakyang mabilis dumaan. Parang walang nangyari, parang walang matandang itinaboy, parang normal lang ang lahat. Pero kay Tomas Ledesma, may kumikirot na hiya sa dibdib na hindi kayang tabunan ng lamig ng hangin. Nakatayo siya sa gilid ng walkway, hawak ang backpack niya parang ito na lang ang natitirang dignidad. Sa loob ng terminal, kitang-kita pa rin niya sa salamin ang mga anino ng uniforme, si Nico Sarte na nakangisi, si Roland De Vera na parang nanalo sa isang maliit na laban, at si Ma'am Celeste Haranilla na naglalakad na parang walang sinirang tao. Sa kabilang banda, si Lia, anak niya, nakapirmi sa pintuan, hindi makalapit. Kitang-kita niya ang panginginig ng balikat nito. Gusto niyang yakapin si Tomas, gusto niyang ipagsigaw na tama na, pero alam niyang isang maling hakbang at babalik sa kanya ang lahat ng lumang marka ng trabaho at tsismis. Tay, mahinang tawag ni Lia, pilit lumalapit. Hindi dito. Bulong ni Tomas. Huwag mong kailangang masunog kasama ko. Pero tatay ko kayo. Paano ko kayo pababayaan? Huminga ng malalim si Tomas. Pinilit ngumiti kahit masakit. Hindi mo ko pinababayaan. Napapagod ka lang at naiintindihan ko. Bago pa makasagot si Lia, may pumaradang taxi sa tapat. Familiar ang tunog ng makina. Familiar din ang busina. Si Bong Pineda.
Pagbukas ng bintana, sumilip ang bilog niyang muka. Nangingitim ang kilay sa galit. "Tay Tomas, sakay! Ngayon na!" Sigaw ni Bong, hindi na tinago ang emosyon. "Anong ginawa nila sa'yo?" "Bong, hinaan mo," sabi ni Tomas, pero nangingidig ang boses niya. "Ayokong lumaki." "Lumaki na!" Balik ni Bong, sabay baba ng sasakyan. Lumapit siya kay Tomas at sinipat ang braso nito na hinawakan kanina. "Hawakan ka nila! Ha? Matanda to!" Sa gilid, si Lia napayuko. "Kuya Bong, pasensya na, hindi ko napigilan." Hindi sumagot si Bong agad. Sa halip, tumingin siya kay Lia na parang nakita niya ang tunay na bigat sa mukha ng babae. "Hindi ikaw ang may kasalanan, iha, pero hindi ito matatapos dito." Sumakay si Tomas sa taxi. Sumunod si Lia, pero bago pa niya isara ang pinto, tumigil siya. Parang may something na pinipigilan siya. "Tay, saan kayo pupunta?" tanong niya. "Sa karinderya ni Nena," sagot ni Tomas. "Doon tayo hihinga." Habang umaandar ang taxi palayo sa airport, hindi na napigilan ni Lia ang iyak. Tahimik lang si Tomas sa tabi niya. Hindi siya umiiyak, pero ang mga mata niya pulang-pula, parang matagal nang tuyo ang luha at pagod na ang puso. "Bakit kailangan pang mangyari yon?" tanong ni Lia sa pagitan ng hikbi. "Bakit parang wala akong nagawa?" Kumapit si Tomas sa kamay niya, marahan. "May mga laban na hindi mo kailangan sumigaw," sabi niya. "May mga laban na ang katotohanan ang sisigaw para sa'yo." Pagdating nila sa karinderya ni Nena, bukas pa rin kahit gabi na. May ilang tao. Si Mang Uli nakaupo sa sulok, si Nena abala sa paghahain ng lugaw sa isang batang may lagnat, at sa isang mesa, si Maylin, yung OFW na nakakita sa nangyari, kasama si Kuya Santi na porter. Parang may naghihintay sa pagdating ni Tomas. Pagpasok pa lang ni Tomas, napahinto si Nena. Nilapitan niya agad si Tomas at hinawakan ng braso nito na parang anak niyang napuruhan. "Ay Diyos ko, Mang Tomas!" Nangingidig ang boses ni Nena. "Narinig ko kay Bong. Anong ginawa nila sa inyo?" Umiling si Tomas. "Huwag na," mahinang sabi niya. "Basta, nandito ako. Kailangan ko lang ng sandali." "Umupo kayo. Lia, umupo ka rin," utos ni Nena. Mabilis naglagay ng tubig at mainit na sabaw. "Kayo muna." Hindi pa man nakakalunok si Tomas ng sabaw ay may pumasok na 2 taong hindi taga rito. Isang babae na maayos ang ayos, may dalang folder at laptop bag. Matalas ang tingin pero hindi mapangmata. Kasunod niya, isang lalaki na tahimik, parang sanay sa dokumento at korte. Tumayo si Tomas. Kahit gusgusin, biglang tumuwid ang likod niya. Ibang Tomas ang lumitaw sa isang iglap. "Attorney Quijano," sabi niya, may bigat. "Mr. Ledesma," sagot ng babae, sabay tanggo. "Ako si Attorney Marla Quijano." At ang lalaking kasama, lumapit at nagpakilala. "Attorney Enzo Carbajal." Napatingin si Lia, hindi makapaniwala. "Tay, bakit may abogado?" Umupo si Tomas. Sa kabarahang inilapag ang backpack sa mesa. Tinignan niya si Lia sa mata, yung tingin na matagal niyang iniiwasan dahil natatakot siyang masaktan ng anak. "Anak," dahan-dahan niyang sinimulan. "May mga bagay na hindi ko nasabi sa'yo. Hindi dahil ayaw ko kundi dahil gusto kitang ilayo." Napalunok si Lia. "Ilayo saan? Sa kahihiyan? Sa problema?" "Sa panganib," sagot si Tomas, diretso. Binuksan ni Attorney Marla ang folder at inilatag sa mesa ang ilang dokumento. May mga seals, may mga pirma, may mga pangalan. Sa itaas ng isang pahina, malinaw, T. Ledesma. "Lia," sabi ni Attorney Marla, mahinaw pero klaro. "Ang tatay mo ang tinutukoy sa mga papeles na ito. Siya si Tomas Ledesma, dating co-founder ng isang aviation services contractor." Natawa si Lia ng gulat, pero nauwi sa iyak. Hindi totoo yan. Tay, tayo nga ang nagtiis. Putol ni Tomas, mabigat ang boses. "Dahil umalis ako sa mundong yon nang magkasakit ang nanay mo." Tahimik ang karinderya, pati si Bong napaupo sa malapit na upuan na parang pinagsakluban ng langit. Nagpatuli si Tomas,
Mas malinaw ang boses habang bumabalik ang mga alaala. Noon, Lia, may negosyo ako. Hindi ako bilyonaryo, hindi ako artista, pero may maayos tayong buhay. Nang nagkasakit si Lina, inuna ko siya. Pinahawakan ko ang shares ko sa partner ko para hindi ako magulo sa ospital. Akala ko, tao siya. Garrick Season, sabat ni Attorney Enzo. Inilabas ang isa pang pahina. Ito ang pangalan ng partner at may mga dokumento dito na nagpapakita ng gradual transfer na hindi mo pinirmahan ng maayos. Pinaratang ako, dagdag ni Tomas, mas tumigas ang panga. Nang mawalan tayo, ginawa nila ako ng kaso. Pinatigil nila ang mga dating kakilala ko na tulungan ako, kaya tayo napunta sa paupahan. Kaya ikaw, napilitang magtrabaho ng gabi. Suminghot si Lia, nanginginig. Kaya pala kahit anong kayod ko, parang may pader. Tumango si Tomas. At nung na-frame ka sa lost baggage issue, anak, hindi aksidente yun. Bumigat ang hangin. May koneksyon sila. Hindi ko lang masabi sa'yo noon, ayokong sumama ka sa gulo. Napahawak si Lia sa bibig niya. Parang biglang nagdugtong-dugtong ang lahat. Ang mga bulong sa opisina, ang biglang pag-iiba ng trato, ang pagkawala ng mga kaibigang dating niyang katabi sa break room. Dahan-dahang nagsalita si Attorney Marla. Mr. Ledesma has been cooperating with an investor group and an audit team for months. May proseso, tahimik, legal, para walang makaligtas sa dokumento. Yung meeting sa Cebu, sabi ni Tomas, tumingin kay Lia. Hindi lang yun basta meeting, yun ang araw na pipirmahan na ang paglipat ng controlling shares pabalik sa pangalan ko para mabawi ko ang karapatang ninakaw. Tahimik si Nena sa gilid, hawak ang apron. Si Mang Uli napapikit, parang may bigat na gumaan. Si Maylene ang OFW tumayo at lumapit. Sir, sabi ni Maylene kay Tomas, may panginginig. Ako po yung nakakita kanina. Kung kailangan niyo po yung witness, magsasalita po ako kasi mali po talaga yun. Sumunod si Kuya Santi, tumango. Ako rin po, hindi tama na hinusgahan kayo dahil sa itsura. Tumango si Tomas, pero hindi triumphant. Malungkot ang mata niya. Salamat, pero hindi ko kayo gagamitin para lang makabawi. Gagamitin ko kayo para may matutunan ang sistemang yun. Kinabukasan, maaga pa lang, umalinaw-ngaw sa airport ang ibang klase ng ingay. Hindi chismis ng pasahero, kundi yabag ng mga taong may dalang clipboards at ID na internal audit. Kasama ang HR team, may mga folder at memo. Sa unahan, isang lalaking nakabarong at blazer. Simple pero halatang may posisyon, si Dr. Ismael Roque, bagong COO ng contractor. Sa staff hallway, nagkakagulo ang mga empleyado. May tumatakbo, may nagbubulungan. Uy, may audit daw, sabi ng isang staff na si Chris Mapalarca sa kaibigan niyang si Owen Tadeo. Hindi lang audit pre, sagot ni Owen, putla. May memo daw, termination. Sa opisina ni Celeste, kumatok ang HR lead na si Miss Danica Sarmiento, kasunod ang audit head na si Mr. Gil Aranas. Ma'am Celeste Geranilla, sabi ni Danica, professional ang tono. This is to inform you of your immediate termination effective today based on documented harassment, abuse of authority, and policy violations. Namutla si Celeste. Ano? Sinong nag-utos nito? Board directive, sagot ni Dr. Ismael, lumitaw sa pinto. At hindi ito dahil may nagreklamo lang, nakalog ang incident, naka-video, naka-report. Sa kabilang opisina, si Roland De Vera pinarmahan ng preventive suspension at separation notice. Samantalang sa security post, dumating ang supervisor ng guards at tinawag sina Nico Sarte at Jed Morales. Si Nico, wala na ang yabang. Sir, biro lang naman yun. Biro? Malamig na tanong ni Danica. You recorded an elderly man being humiliated. That's misconduct and harassment. Si Jed naman, namumugdog ang mata. Halos hindi makapagsalita. Ma'am, sir, hindi ko po gusto. Natakot lang po ako. Sumunod lang po ako. Napatigil ang HR. Hindi awa ang lumabas sa papel pero may espasyo para sa katotohanan. You will be investigated separately, but for now, you are relieved from duty. Sa hallway, may mga umiiyak, may mga natutulala, may mga nagmamadaling magligpit ng gamit na parang pinapaalis sa sariling buhay. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Tomas.
Hindi naka-Amerikana, hindi naka-suit. Simple lang, malinis na polo, maayos na sapatos, buhok na sinuklay ng maigi. Kasama si Attorney Marla at di sa kalayuan si Leah na nanginginig pa rin pero buo na ang loob. Nakita ni Jed si Tomas at biglang napahagulgol. Sir, pasensya na po. Pasensya na po talaga. Hindi lumapit si Tomas para manisi. Lumapit siya para magsalita ng may timbang. Hindi ako pumunta rito para maghiganti sa mahihirap, sabi ni Tomas. Marahan pero tumatagos. Pero may pananagutan ang gumagawa ng mali, lalo na kapag ginagamit ang uniforme para mang-apak. Tahimik ang hallway, kahit ang mga nagmamadaling empleyado napahinto. Tumingin si Tomas kay Leah saka sa mga taong nakapaligid, mga staff na tulad niya ring kumakapit sa pagod araw-araw. Kung gusto nating maging ligtas ang lugar na to, dagdag niya, kailangan nating simulan sa pagtrato sa Pao bilang tao. Kahit anong suot niya, kahit anong amoy ng ulan ang dala niya. Nang bitawan ni Tomas Ledesma ang mga salitang iyon sa hallway, walang palakpakan, walang dramatic music, walang biglang yumaman ng paligid. Pero may isang bagay na nangyari. Tumigil ang pag-ikot ng dating sistema sa iilang tao lang. Parang may tumukod sa pinto na dating laging nakasara. Hindi pa bukas ng tuluyan, pero hindi na rin kayang isarado ng basta-basta. Sa mga sumunod na araw, naglabas ang kontraktor ng memo na may bagong pangalan sa itaas, Dr. Ismael Roque, COO. Kasama sa memo ang pagbuo ng Culture Reset Team, hindi lang pang papel, kundi may schedule, audit checkpoints at training rollouts. Sa unang meeting, hindi sa mamahaling boardroom ginawa, sa simpleng conference room sa may staff entrance para maramdaman ng empleyado na hindi sila dekorasyon. Nandoon si Tomas, si Dr. Ismael, si Ms. Danica Sarmiento, HR Lead, si Mr. Gil Aranas, Audit Head, at isang babaeng elegante pero hindi matapobre ang aura, si Ms. Yvonne Halili, dating HR Head ng hotel chain na kinontrata bilang consultant. Unang tanong, sabi ni Ms. Yvonne, sabay tingin sa mga nasa mesa. Ano ang gusto nating mabago? Hindi slogan, hindi vision, totoong pagbabago. Tahimik. Maraming tumingin kay Tomas, parang siya ang inaasahang sumabot. Pero hindi siya agad nagsalita. Tinignan niya muna ang mga upuan sa paligid, ang mga mukha ng staff reps na inimbitahan. Si Kuya Santi na porter, si Chris Mapalarca na ground staff, si Owen Tadeo na ramp tech, at si Mylene na nagpaalam muna sa agency para makapagbigay ng statement bilang witness. Gusto kong mawala ang takot, sagot ni Tomas sa wakas. Takot na magsalita, takot na tumulong, takot na maging tao. Tumango si Dr. Ismael. So we address that structurally, not emotionally. At doon nagsimula ang unang konkretong hakbang, ang Second Chance Protocol, isang set ng bagong proseso sa security at frontline handling. Kasama rito ang mandatory de-escalation training, dignity first scripting, kung paano magsalita sa pasahero ng walang panghihiya, at incident escalation ladder, para hindi isang supervisor lang ang masusunod kapag may alanganin. Hindi ito pabor kay Tomas, ito'y proteksyon para sa lahat. Sa training room, unang batch ng security at frontline staff ang pinaupo sa mga monoblock. May whiteboard, may projector, may printed handbook. Sa harap, si Coach Dindo Lacuesta, isang training specialist na may boses na kayang magpatawa at magpatahimik ng sabay. Okay class, sabi ni Coach Dindo sabay clap. Senaryo tayo. May matandang pasaherong mukhang gusgusin. Ano ang unang gagawin? May sumagot na staff na si Ria Cabigon. Check ticket and ID, sir. Good, sabi ni Coach Dindo. Paano ang tono? Napangiti si Tomas sa gilid pero seryoso ang mata. Sumagot si Ria ulit, mas maingat. Sir, good morning po. May I check your ticket and ID? Thank you po. Yan, sabi ni Coach Dindo. Hindi yung, anong ginagawa mo dito? Gets? May mahinang tawa sa room pero halatang may bigat din dahil alam nilang nangyari na yon at may mga natanggal dahil doon.
Si Jed Morales, na noong una ay nadamay at umiiyak, pinayagan sa training pero under evaluation. Umupo siya sa likod, nakayuko, parang takot pa rin sa sariling anino. Sa break, lumapit si Tomas sa kanya. Hindi para sumbahan. "Jed," sabi ni Tomas, marahan, "bata ka pa. Kung magbabago ka para sa sarili mo, hindi para sa akin." Napatingin si Jed, nanginginig ang labi. "Sir, hindi ko po alam kung kaya ko. Natatakot pa rin po ako." Takot is normal, sagot ni Tomas. Pero kapag takot ang basehan ng trabaho mo, laging may taong masasaktan. Piliin mong matuto. Sa kabilang bahagi ng pagbabago, hindi ginawang fairy tale ni Tomas ang buhay ni Lia. Hindi siya binigyan ng kotse kinabukasan, hindi siya biglang ginawang boss dahil anak siya. Sa halip, binuksan niya ang landas na matagal nitong nais balikan, pero dahan-dahan, patas at may pundasyon. Isang gabi, sa paupahan, magkatabi silang nagkakape. Si Lia, hawak ang baso, nakatitig sa maliit na bintana. "Tay," sabi ni Lia, mahina, "hindi pa rin ako sanay. Parang anytime babawiin tong lahat." "Kaya hindi natin minamadali," sagot ni Tomas. "Gusto ko kahit wala na ako, kaya mong tumayo." Inilatag ni Tomas ang papel sa mesa. Scholarship sa logistics course na partner ng contractor at isang state university extension. May internship slot sa training department, hindi automatic hire, may evaluation. "Hindi ba parang nakikisabay lang ako?" tanong ni Lia, may bahid ng guilt. Umiling si Tomas. "Mas masama kung papasok ka sa pinto na walang alam, kaya pag-aaralin ka muna. At kung hindi ka pumasa, hindi kita ipipilit. Pero alam kong kaya mo, hindi mo lang naaalala." Sa mga sumunod na buwan, nakita ni Lia ang sarili niyang unti-unting bumabalik. Sa umaga, klase. Sa gabi, work pa rin minsan sa call center para may sariling pera. Pagod? Oo. Pero ibang pagod. Pagod na may direksyon. Kasabay nito, nabuo ang mga taong magiging haligi ng bagong kultura. Si Kuya Santi, ginawa nilang lead ng Porter Welfare Team. Hindi lang siya tagatulak ng trolley, binigyan siya ng boses sa policy meetings. "Sir Tomas," sabi ni Kuya Santi minsan sa meeting, nahihiya pero matapang, "kung gusto nating maayos ang serbisyo, ayusin din natin ang trato sa Porter kasi kami ang unang sumasalo ng galit ng pasahero." Tumanggo si Miss Yvonne. Noted, will include Porter-facing support, training and grievance channel. Si Maylene naman, kahit paalis na sana bilang OFW, naging volunteer witness advocate. Sa online group ng OFWs, nagpost siya ng maikling mensahe. Hindi lahat ng airport staff masama, pero dapat may sistema laban sa abuso. Dumami ang nag-share, dumami ang nag-react, at kahit ayaw ni Tomas ng ingay, alam niyang kailangan din ng liwanag sa madilim na sulok. Pero gaya ng tunay na buhay, hindi natutulog ang mga taong ayaw mawalan ng kapangyarihan. Sa isang tahimik na restaurant sa Makati, nakaupo si Garrett Season, dating partner ni Tomas, kasama ang isang PR operator na si Vince Mercado at isang content manager na si Sally Ponsalan. Sa mesa, may laptop na nagpapakita ng viral clip, yung video ni Nico noon na may halong edit, may caption na iba ang tono. Scripted, "Poor old man returns as boss, PR stunt?" "Gawin niyong mukhang gawa-gawa," utos ni Garrick, malamig. "Hindi ako pwedeng mawalan ng leverage. Kapag lumakas ang tiwala sa kanya, tuluyan akong mawawala." "Madali," sagot ni Vince. "We see doubts, we push a narrative, we find someone na galit sa kanya." At may nahanap sila, isang ex-employee na si Arman Between, natanggal sa dating management dahil sa theft issue pero ngayon handang magsalita kapalit ng pera. Sa isang recorded interview, sinabi ni Arman, "Matagal ko nang kilala yang Tomas Ledesma, gusto lang niya ng media sympathy." Kumalat ang video, may naniwala, may nagtanong, may nag-amba na baka nga. At sa social media, ang katotohanan laging may katabing ingay. Nakarating kay Lia ang mga posts. Isang gabi,
Nanginginig siyang pumasok sa paupahan, hawak ang phone. "Tay," sabi niya, halos maubos ang boses. "Tignan niyo." Tinignan ni Tomas ang mga captions, ang mga comments. May pang-iinsulto, may panghuhusga, may balik ka sa kanal, may pa-victim. Parang bumalik ang ambon sa dibdib niya. Pero hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Ibinalik ang phone kay Leah. "Anak," sabi niya, "hindi natin lalabanan ang ingay ng ingay. Lalabanan natin to ng proseso." At dumating ang unang malaking pagsubok sa bagong sistema. Isang incident na hindi scripted, hindi PR, hindi kontrolado. Nawalan ng baggage ang isang influencer na si Cara Denila. May milyong followers at mabilis mag-post ng galit. Sa loob ng isang oras, nag-trending. Airport chaos, new management fail. Pinipilit ng mga tao ni Garrick na isisi sa bagong sistema ni Tomas. May mga staff na natataranta, may nagmamadaling magtago ng report, may nagsasabing, "Sir, wag na nating i-acknowledge, baka lumala." Sa crisis room nakatayo si Tomas, si Dr. Ismael, si Danica at si Miss Yvonne. Naroon din si Leah bilang intern trainee. Tahimik sa gilid, naninginig ang kamay habang nagsusulat ng notes. "Ano ang protocol?" tanong ni Dr. Ismael. Diretso, sumagot si Miss Yvonne. "Transparency, accountability, root cause," meaning, singit ni Danica. Huminga si Tomas, meaning, "We check CCTV logs, we trace the baggage route, we talk to the staff involved, and we speak to the passenger with respect. Kung may pagkukulang, aaminin. Kung may sala, pananagutin." "Sir, baka mag-backfire," sabi ng isang operations lead na si Nicolette Briones. "Influencer yan. Isang mali, sunog tayo. Masusunog tayo kung magsisinungaling," sagot ni Tomas. "At masusunog tayo kung babalik tayo sa lumang ugali." Sinimulan nila ang investigation. Sa CCTV, lumabas na hindi new management ang dahilan. May isang handler na nag-shortcut sa process para makauli agad. Pangalan? Darren Ilagan. Overworked at nagkamali. Pero hindi sinadya. Nakuha ang baggage sa storage area within hours. Pero ang bigger issue, may butas ang scheduling at manpower. Humarap si Tomas kay Cara Denila sa meeting room, kasama si Miss Yvonne at Danica. "Miss Cara," sabi ni Tomas, "mahinahon, pasensya na po sa abala. We found your baggage. But more importantly, we found the gap that caused it. We will fix it. At kung gusto nyo, ipapakita namin ang process at ang corrective action." Natahimik si Cara, parang di inaasahan ng ganitong sagot. "So, aamin kayo? Hindi nyo ako babarahin?" Umiling si Tomas. "Hindi kita kalaban. Customer ka. Tao ka." Lumabas ang post ni Cara kinabukasan. Hindi puro galit. May praise. They owned up. They showed proof. They fixed it. Hindi man lahat natuwa, pero may nabasag na script na gustong buuin ni Garrick. Si Tomas ay puro PR lang. Sa loob, mas lumakas ang staff. Hindi dahil perpekto, kung hindi dahil may direksyon. At sa bahay, si Leah, habang tinatapos ang notes niya, napatingin kay Tomas. "Tay," mahina niyang sabi, "ngayon ko lang nakita na pwedeng maging totoo ang pagbabago." Ngumiti si Tomas. "Pagod pero buo. Hindi ito magic, anak. Trabaho ito. Araw-araw. At hindi na tayo babalik sa araw na itinaboy tayo. Doon tayo magsisimula, pero dito tayo magtatayo." Pagkasabi ni Tomas Ledesma noon kay Leah, parang may tahimik na kasunduan silang mag-ama. Hindi na sila mabubuhay sa takot at hiya. Pero sa likod ng mga seminar, protocol at training handbook, may isa pang laban na hindi makikita sa CCTV. Ang laban sa mga taong sanay manalo sa dilim. Lumipas ang mga buwan, naging taon. Sa paper trail at audit checkpoints, patuloy na bumibigat ang ebidensya laban sa dating pamumunan. Unti-unting bumabalik ang kontrol sa pangalan ni Tomas. Pero hindi pa tapos ang kwento dahil si Garrick Sison, dating partner, ay hindi basta-basta bibitaw sa mga meeting na hindi pinopost, sa mga tawag na walang record. Gumagalaw siya. Isang gabi, sa isang lobby bar ng hotel, nakaupo si Garrick kasama ang isang lalaking nakakap at hoodie na halatang ayaw makita. Si Arman between. Sa mesa, may envelope na makapal. "Gusto kong mawala sa picture ng mga taong yan," sabi ni Garrick, malamig ang boses. "Yung abogadong si Enzo, yung COO, lalo yung matandang yan." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Arman, nanginginig ang daliri habang hawak ang baso. Simple, tinapik ni Garrick ang envelope.
May mga pirmahan, may mga resolution, may mga witness na biglang magsasalita. Kailangan ko lang ng tao na marunong gumawa ng ingay sa tamang oras, sumingot si Arman. Pero delikado to. Mas delikado kung wala kang pera, sagot ni Garrick sabay ngiti na walang init. At alam kong kailangan mo. Hindi alam ni Garrick may isang bagay na hindi niya nakikita. Ang pagbabago sa mga taong dati niyang madaling takutin. Si Leah na noon ay nanginginig sa lobby ng airport, ngayon ay nasa training department na. Hindi pa boss, hindi anak sa pedestal, pero may access siya sa proseso. May mga kaibigan din siyang nabuo, hindi dahil sa pangalan ng tatay niya, kundi dahil sa trabaho at pagtitiyaga. Si Kurt Adriano, IT staff na tahimik pero matalim ang utak, at si Nicolette Briones, operations lead na naging mentor niya sa crisis handling. Isang hapon, habang nag-aayos ng training roster si Leah sa office, lumapit si Kurt na may hawak na laptop. Hindi siya palakibo, pero halatang may bigat ang dala. Leah, mahinang sabi ni Kurt, may nakita akong pattern sa email traffic. Hindi dapat to. Anong pattern? Tanong ni Leah, tumigil ang kamay sa keyboard. Binuksan ni Kurt ang screen. May thread ng procurement request na paulit-ulit, may supplier bids na parang magkakapareho ang format, at may isang domain na pabalik-balik ang sender. Hindi official vendor, pero laging may endorsement mula sa isang consultant account. Parang ghost procurement, sabi ni Kurt, at may CC na medyo familiar. Sumikip ang dibdib ni Leah nang makita ang pangalan. Isang alias na matagal nang lumulutang sa audit reports, nakalink sa mga dating transaction sa panahon ni Garrick. Pwede ba tong i-report? Tanong ni Leah, halos pabulong. Pwede, sagot ni Kurt, pero kailangan natin ng solid evidence kasi kapag mali tayo, tayo ang titirahin. Nang gabing iyon, sa bahay, hindi agad sinabi ni Leah kay Tomas. Hindi dahil nagtatago siya, kundi dahil natuto na siyang tumayo muna sa sariling paa. Tinawagan niya si Nicolette. Nix, sabi niya, may nakita si Kurt. Pwede ba kitang makausap? Now, sagot ni Nicolette, walang arte. Send mo details. Tara, conference room tayo bukas bago shift. Kinabukasan, nag-meeting silang tatlo. Leah, Kurt, Nicolette, at inisa-isa ang trail. Purchase orders, approvals, access logs. Unti-unting lumitawang mas malaking larawan. May mga taong sinusubukang magpasok ng peking resolution sa board meeting. Parang last attempt ni Garrick na bawiin ang narrative at control. At dito na pumasok ang pinakamabigat na pangyayari. Isang text message na dumating sa phone ni Attorney Enzo Carvajal mula sa unknown number. Tigil mo na yan kung ayaw mong may mangyari sa'yo. Nang ipakita ni Attorney Enzo kay Attorney Marla, hindi sila nagpanik, pero alam nilang seryoso na. Mr. Ledesma has to know, sabi ni Attorney Marla, tumingin kay Enzo, at kailangan ng board ang buong picture. Dumating ang araw ng board meeting, 2 taon matapos ang insidente sa airport. Sa conference room na mas maaliwalas at mas modern kesa dati, nakaupo ang mga board members, ang audit team, HR at ilang key department heads. Nandoon si Dr. Ismael Roque, kalmado pero alerto. Nandoon si Miss Danica, nakahanda ang files. Nandoon si Miss Yvonne, nakapamewang, parang alam niyang may hahamonin ang sistema. At sa dulo ng mesa, dumating si Tomas. Hindi na yung matandang itinaboy, pero hindi rin nagbago ang simpleng tindig. Malinis ang damit, maayos ang buhok, pero ang mata niya pareho pa rin. Mata ng taong ayaw ng manahimik. Kasama niya si Leah. Hindi siya umupo sa tabi ng tatay niya bilang anak. Umupo siya sa designated seat bilang training lead-in in progress. May hawak na folder at notes. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Garrick Season, nakangiti, confident, nakasuit na parang wala siyang kasalanan. Kasunod niya si Vince Mercado at isang lalaking hindi pamilyar sa iba pero pamilyar kay Kurt.
Si Arman Between, nakayuko, pawis ang palad. Good to see you all, sabi ni Garrick, parang may reunion. Let's be practical. This company needs stability. Stability built on fraud? Singit ni Mr. Gil Aranas, audit head, walang takot. Uminit ang hangin, pero bago sumabog, tumayo si Tomas. Bago tayo magtalo, sabi ni Tomas, kalmado ngunit mabigat. Gusto kong ilahad ang katotohanan sa paraang hindi na mababaluktot. Tumanggo si Attorney Marla, sabay sinyas kay Enzo. Inilatag nilang audit packet, thick, organized, may tabs, ghost payroll, procurement anomalies, coercion attempts, at historical share manipulation. Mr. Season, sabi ni Attorney Enzo, this packet contains evidence of gradual share theft, forged signatures, and coercive tactics. Tumawa si Garrick pero halatang pilit. Evidence? Paper can be fabricated. Dito nagsalita si Kurt na iniimbitahan bilang IT witness. Not when access logs match. Not when metadata shows who edited what and when. Napakunot ang noo ng ilang board members. Si Garrick bahagyang napapikit. Pero ang pinakamalaking twist ay hindi galing sa IT o audit. Galing ito sa isang taong akala nila'y mawawala na sa eksena, si Jed Morales. Pumasok si Jed sa room, hawak ang envelope. Hindi na siya naka-uniform, simple lang. Halatang kinakabahan pero may matigas na desisyon sa mata. Sir Tomas, mahinang sabi ni Jed, pwede po ba akong magsalita? Tumanggo si Tomas, walang panghuhusga. Huminga si Jed ng malalim at humarap sa board. Ako po yung guard noon, yung nandun sa entrance. Hindi ko po proud, pero gusto ko pong itama. Ibinukas ni Jed ang envelope at inilabas ang printed screenshots at handwritten notes. Nung araw na yon, hindi lang po basta inis si Ma'am Celeste at si Supervisor Roland. May utos po sila, may listahan. Targetin ang mukhang pulubi tuwing peak hours para malinis daw ang lobby. Sinulat ko po to kasi natakot ako pero hindi ko na po kayang itago. Tahimik ang boardroom. Si Leah napapikit. Si Tomas marahang huminga. Hindi dahil nanalo kundi dahil may taong tumayo para sa tama. Sumingit si Garrick halatang nagpapanik. This is irrelevant. That was a security incident. Relevant, putol ni Miss Yvonne, because it shows the culture you built, and culture is cost. Sinubukan ni Garrick ang huling baraha. Inilabas niya ang isang folder at ipinamudmod sa board members. Here, a resolution, signed by some stakeholders. Remove Tomas Ledesma from controlling authority due to reputational risk. Kinuha ni Dr. Ismael ang folder, sinilip, saka tumingin kay Danica. Verify signatures. Mabilis na tumayo si Danica, tumingin sa audit head. Si Gil, tumanggo, parang matagal na nilang inaabangan to. At sa mismong sandaling iyon, bumukas ulit ang pinto. Pumasok ang legal team ng kumpanya kasama ang 2 investigator at isang pulis na naka-plain clothes. Mr. Garrick Season, sabi ng lead investigator na si Lieutenant Ramon Castañeda. You are hereby served with a warrant related to fraud and estafa based on evidence submitted and validated. Nanlambot ang mukha ni Garrick. What? This is... Sir, may due process, sagot ni Attorney Marla, malamig pero patas. At natapos na ang panahon ng pananakot. Si Arman Between na kanina'y nakayuko, biglang umiyak. Hindi ko na kaya, sabi niya, sabay tingin sa board. Binigyan niya ako ng pera para magsinungaling, para gumawa ng ingay, para sirain si Tomas. Tumayo si Tomas at tumingin kay Arman. Walang galit, puro pagod at katotohanan. Hindi kita sisirain, sabi ni Tomas, pero pananagutan mo ang ginawa mo. At kung gusto mong magbago, magsimula ka sa totoo.
Sa mga sumunod na buwan, hindi naging instant ang ginhawa. May hearings, may paperwork, may mga araw na pagod si Tomas at gusto na lang manahimik. Pero nandyan si Leah, si Dr. Ismael, si Miss Yvonne, si Danica, si Gil, si Kurt, si Nicolette. Mga taong tumayo hindi para kay Tomas lang, kundi para sa sistemang ayaw nang bumalik sa dati. Sa ilalim ng bagong pamumuno, nagpatuloy ang Second Chance Protocol. Hindi perpekto pero may direksyon. Si Jed, matapos ang evaluation at community service requirement, nabigyan ng pagkakataong bumalik, hindi sa parehong post agad, kundi sa non-frontline role habang nagre-retrain. Si Nico Sarte at ang iba pang napatunayang abusibo hindi na nakabalik, at si Celeste at Roland tuluyang natanggal sa industriya, hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa record. Paglapas ng 3 buwan, nagretiro si Tomas sa araw-araw na operasyon. Hindi siya nagpakalunod sa yaman. Bumuo siya ng foundation para sa displaced workers at senior citizens. Hindi charity show, kundi training and placement program. Si Kuya Santi, naging coordinator ng worker welfare. Si Maylene, tuloy pa rin sa OFW advocacy. Pero ngayon, may partner program na sa airport para sa returning workers. Si Nena, nagtayo ng pantry program para sa shifting employees na minsan walang budget sa pagkain. At si Leah na noon ay takot bumalik sa airport, ngayon ay training lead na kilala sa pagiging patas. Hindi siya matapang sa sigaw, matapang siya sa proseso. Isang umaga, sa parehong entrance kung saan itinaboy si Tomas noon, may isang matandang lalaki na gusgusin na papasok. Basang-basa dahil umuulan, may backpack na kupas. Dumaan sa screening, nanginginig ang kamay habang hawak ang ticket. Lumapit ang guard, hindi si Jed, hindi si Nico, kundi isang bagong staff na si Ellie Navarro. Maayos ang tindig, malinaw ang mata. "Good morning po, Tay," sabi ni Ellie, magalang. "May I check your ticket and ID? Ingat po sa biyahe." Napatigil ang matanda, parang hindi sanay sa ganung tono. "Ah, oo iho," sabi niya, namumula sa hiya. Sa malayo, sa gilid ng hallway, dumaan si Tomas, hindi para magpakilala, hindi para mag-alala ng lumang sugat. Dumaan siya para makita kung totoong nagbago ang mundo kahit wala na siya sa gitna. Nagtagpo ang mata nila ng matandang pasahero. Isang singil ang sumilay sa labi ni Tomas, tahimik pero puno. Hindi dahil may natanggal, hindi dahil may nakulong, kundi dahil may isang simpleng paghatid, "Good morning po, Tay," na nagpapatunay na ang lugar na minsang nagtulak siya palabas, ngayon ay marunong nang magpapasok ng tao ng may dignidad.